20 minuto na ang nakalipas at hindi pa rin bumababa si Cassandra at naiinip na si Lorenzo. Naisip niya muling balikan ito sa kwarto nito. Cassandra? Saktong pagpasok niya ay hindi mapakaling palakad-lakad si Cassandra sa loob. Nakabihis na ito at lahat-lahat pero hindi naman malaman kung anong dahilan ng pabalik-balik nito. Lorenzo! Parang nagulat pa ito na makita siya. Ano pa bang ginagawa mo? Tara na! Wika niya na halata nang naiinip. Parang hindi ka buntis kung kumilos ka? Can you please be more careful with your actions? Natawa lang kunwari si Cassandra. Bigla niyang naisip na, oo nga, dapat ay maging maingat siya sa mga kinikilos niya dahil nga nagpapanggap siyang buntis. Let's go! Hinilan na ni Lorenzo ang kamay ni Cassandra palabas. Hanggang bumaba sila sa hagdan, ay magkahawa kamay pa rin sila. Namiss ko to. Wika ni Cassandra na tila kinikilig sa magkahawak nilang kamay. Napabitaw tuloy si Lorenzo dito. Cassandra, nag-usap na tayo. Hindi na tayo babalik sa dati. For the sake of our baby na lang. Pagpapaintindi niya. Nasasaktan si Cassandra every time na tinatanggihan siya ni Lorenzo. Every time na hindi siya dito binibigyan ng chance para makabalik sa puso nito. Naisip niya na gawin tong dahilan na palakihin ang simpleng sinabi ng lalaki. Ginawa niya tong big deal para magtalo sila at hindi matuloy ang pagpapacheck up. Dahil kay Elizabeth? Puro ka nalang Elizabeth. Bakit? Nasaan bang babae mo? Wala na siya, di ba? Iniwan ka na niya at pinagpalit ka sa iba. Habang ikaw naman nabugok, asa ka ng asa. Na isang araw ay babalik pa siya. Sa tingin mo ba walang hinihinging kapalit si Bryce sa kay Elizabeth? Do you still believe na up until now ay walang namamagitan sa kanila? Tumigil ka na, Cassandra. Kilala ko si Elizabeth. Hindi niya magagawa sa akin yun. Kasal pa rin kami. Sige, umasa ka lang. Sana lang hindi kami madamay ng anak mo sa init ng dugo mo. Kapag isang araw nagbunga ang pagmamahalan ni na Elizabeth. Huwag kang iiyak, Lorenzo. Dahil ikaw may kasalanan ng lahat kung bakit kanya iniwan. At no choice ka kung hindi magstay sa akin. Isa kang duwag! Isa kang duwag! Tinulak niya si Lorenzo at bumalik siya sa kwarto. Nanatiling nakatayo si Lorenzo. Nasira ni Cassandra ang mood niya at siya na rin ang tinamad na umalis. Samantala, imbis na magstay sa bahay ay pumasok na lang si Lorenzo sa opisina. Inabala ang sarili para hindi niya pa ulit-ulit na marinig sa kanyang isipan ang sinabi ni Cassandra na duwag siya. Dahil sa totoo lang, ayun din ang nakikitang dahilan niya kung bakit gumulo ang lahat. Kung sana ay naging matapang siya na aminin kay Elizabeth ang lahat. Sana sa umpisa pa lang ay hindi na humantong sa paghihiwalayan. Hindi naman niya maaaway si Cassandra dahil malaki rin ang pagkakasalan na gawa niya rito. Ayaw niya lang talagang isipin na mapupunta kay Bryce ang babaeng pinakamamahal niya. Pagkatapos na nakakapagod niyang araw, ay hindi umuwi siya. Naisip niyang puntahan ng kaibigan ni Elizabeth na si Kim. Wala na siyang ibang maisip na dahilan kung paano niya makakausap si Elizabeth. Si Kim ang matalik na kaibigan ni Elizabeth, kaya ito ang naisip niyang lapitan. Lorenzo? Magsasara na sana ng flower shop si Kim na makita ang presensya ng lalaki. Nagulat pa ito. Anong ginagawa mo rito? Naligaw ka ata? No, ikaw talagang sinadya ko rito. Pwede ba tayo mag-usap? Wika ni Lorenzo na halata sa kanyang boses ang labis na kalungkutan. Sige, tuloy ka. Pinaupo niya si Lorenzo sa kawayan na upuan. Inalok din niya to ng kape ngunit tumanggi ito. Ramdam niya na may mabigat na problema na dinadala ang lalaki. Alam mo bang hiwalay na kami ng kaibigan mo? Pagbubuka si Lorenzo ng usapan. Hindi. Bakit? Totoo ba? Nabigla si Kim sa tinura nito. Yes, hiwalay na kami. Nagkasala ko sa kanya at ang kasalanan ko sa kanya ay walang kapatawaran. Lumayo si Elizabeth sa mansyon at ngayon ikina-Bryce na umuuwi. Talaga ba? Anong kasalanan? Bakit mo sa akin sinasabi yan? Sa tingin mo, ikatutuwa ko marinig na sinaktan mo palang kaibigan ko? Walang hiya ka, Lorenzo. Mahal na mahal ka ni Elizabeth.
Anong kasalanan ang ginawa mo para iwanan ka niya? Bahagyang nagtaas ng boses si Kim. Sino ba naman kasing kaibigan na matutuwa sa narinig? At that moment, parang uminit na ang dugo niya at naisa lang niyang ipagtaboyan si Lorenzo para matapos ng usapan. Pero na makita niyang biglang pagtulo ng luha nito at sa itsura nitong parang gusto nang sumuko sa buhay, ay kinalma ni Kim ang sarili. Tutal ay nabuksan na rin ang usapan. Gusto niyang marinig kay Lorenzo mismo kung anong klaseng kasalanan ang nagawa nito sa kaibigan. Tama ka, Kim. Walang hiya nga ako. Una pa lang ay dapat hindi ko na pinakasalan si Elizabeth. Pag-uumpisa ni Lorenzo, sa gwapo niyang muka, ay nakakapanghinan na makita na umiiyak at nagsisising isang tulad niya. Ramdam ni Kim ang sakit na iniinda nito, kaya hinayaan niya lang to na magkwento. Hanggang lumipas ang mahabang oras, ay naipaliwanag sa kanya ni Lorenzo ang lahat ng nangyari. Hindi ako nandito para hilingin sa iyo na tulungan akong linisin ang pangalan ko sa kaibigan mo, Kim. Inaamin ko naman ang lahat. Gusto ko lang taga makausap si Elizabeth. Wala ngang kapatawaran ang ginawa mo sa kaibigan ko, Lorenzo. Kahit ako, hindi kita tutulungan. Anong klase lalaki ka? Pinagsabay mo silang dalawa? You're being unfair to both of them. I think Elizabeth did the right thing. Tama lang na umalis siya sa poder mo dahil manloloko ka at isa kang duwag. And Cassandra should thank Elizabeth. Hindi. Aniya rito. Pananagutan ko lang ang pinagbubuntis si Cassandra. Pero nag-usap na kami na hanggang dun lang yun. Si Elizabeth ang pinipili ko sa kanilang dalawa. At malino kay Cassandra yun. Ewan ko, Lorenzo. Pag-iisipan ko kung kaya kitang tulungan. Please, Kim. Tulungan mo ko. Kahit makausap lang siya. Umuwi ka na, Lorenzo. Pag-iisipan ko nga muna. Tatawagan na lang kita kapag nakapag-isip-isip na ako. Umuwing bigo si Lorenzo mula sa pakikipag-usap kay Kim. Well, we can't blame her. Napakalungkot niya at wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak, magmukmok at magpakalasing. Kung pwede lang turuan ng puso niya na si Cassandra na lang ulit. Kaso hindi. Marami siyang nainom na alak at halos susuray-suray nang umuwi. Blurred na ang paningin niya at swerte naman siyang nakaakyat ng safe sa hagdan. Yun nga lang, sa kalasingan niya, instead na sa kanyang kwarto niya siya tumuloy ay sa kwarto ni Cassandra siya nakapasok. Parang natauhan siya pagpasok niya roon dahil sa kanyang nakita. Nakatulala at naniningkit ang mata. Nakita lang naman niya ang walang kahit anong takot si Cassandra habang nagpupunas ng basang buhok gamit ang tuwalya. Napakuskus pa siya ng mata dahil ang nakikita niyang Cassandra ngayon, ang perpektong katawan at hindi malaki ang tiyan. Anong ibig sabihin nito, Cassandra? Sa kabila ng kalasingan, ay malinaw sa paningin ni Lorenzo ang perpektong katawan ni Cassandra. Napangiti pa nga siya, hindi dahil nasisiyahan siya sa nakikita o may kung ano siyang naiisip na gawin sa babae. Nakangiti siya dahil nakikita niyang hindi talaga buntis si Cassandra. Hindi ka buntis? Wika niya habang pinilipit na mabalanse ang pagkakatayo. Lasing na lasing siya, pero sa isip niya ay hindi ilusyon ang kanyang nakikita. Hindi kumikibo sa kanya si Cassandra. Sa halip ay nagbihisto ka agad ng damit at tumalikod. Pinilit ni Lorenzo na makalakad palapit rito. Paulit-ulit niyang tinatanong si Cassandra. Sumagot ka! Ipaliwanag mo to! Anong ibig sabihin nito? Dahil wala siyang sagot na nakuha sa babae, ay hinila niya to at pinaharap. Hinawakan ang magkabilang braso at muling tinanong. Niloloko mo ba ako? Anong ibig sabihin nito? All these days niloloko mo ko? Galit at nanlilisik ang mga tingin niya rito. Ano ba, Lorenzo? Lasing ka lang. Ano ba mga sinasabi mo? Nagsimula nang manginig ang katawan ni Cassandra. Sir, naninaginip po kayo. Wika ni Manang Salya na siyang hawak-hawak ni Lorenzo sa magkabilang braso. Ha? Ano? Bakit ikaw? Nasaan si Cassandra? Nagulat pa siya ng pagmulat ng kanyang mga mata. Ibang muka ang kaharap niya ngayon. Hindi si Cassandra kung hindi si Manang Salya. Nasa baba po, kumakain. Pinagigising niya po kayo sa akin dahil baka raw pumalit kayo sa trabaho.
Mukhang nananaginip po ata kayo. Binitawan na niya to. Napahinto siya saglit at nag-iisip habang nakahawak sa sentido. Sobrang sama ng kanyang pakiramdam at hindi niya malaman kung panaginip lang ba talaga yung tungkol sa kagabi. Kahit masama ang pakiramdam, ay pinilit niyang bumangon. Kaagad niyang hinanap si Cassandra sa baba. Nakita niya to na payapang kumakain sa hapagkainan. Gising ka na pala, tara na kumain ka na. Wika nito, sabay sinandukan ng kanin ang pinggan niya. She acts like nothing just happened yesterday. Hindi siya naniniwala na panaginip lang ang kagabi. Lasing siya, pero malino niyang nakita ang lahat. Can you explain what I saw yesterday? Cassandra, nakita kong kabuuan mo kagabi. Hindi masyado malaki ang tiyan mo. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin yun. Patingin ang tiyan mo. Sigurado ako na hindi pa naginip ang nakita ko. Muli niyang hinawakan na mahigpit ang braso ni Cassandra. Hinila patayo sabay tingin sa tiyan nito. Nang akmang hawakan na niya. Ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo, Lorenzo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi tayo nagkita kagabi. Umiwas si Cassandra. Hindi niya hinayaan na mahawakan ni Lorenzo ang kanyang tiyan. Pilit siyang kumakalas mula sa pagkakahawak nito. Ang sinasabi ko, walang baby dyan sa tiyan mo. Nakalokohan lang ang tungkol sa pagbubuntis mo. Ngayon, I want to see your tummy. Gusto ko malinaw na makita ngayong matino ako. May laman nga ba ang tiyan mo? Desidido siya na makita ang tiyan nito. Pakiramdam niya ay wala tagang laman dahil nakita niya kagabi. Habang pilit na hinahablot niya ang damit ni Cassandra, ay pilit naman tong umiiwas. Hindi pwede. Hindi pwede makita ang tiyan ko. Hindi niya pwedeng malaman na wala tagang bata sa tiyan ko. Kailangan ni may gawin ako. Agad siyang nag-isip kung paano malulusutan to. Nang malapit nang mahawakan ni Lorenzo ang kanyang tiyan, ay bigla siyang naupo at niyakap ang sarili. Umiyak na malakas. Ano ba, Lorenzo? Ayaw mo ba kay baby kaya kung ano-ano sinasabi mo dyan? Hindi hiling mo ba na sana'y walang nabuo dito sa tiyan ko? How dare you, Lorenzo? Anong klase ka? Kung ganyan lang din palang tingin mo, sana hindi ka na nakiusap sa akin na bumalik dito. Wika niya rito na kunwari ay nasasaktan siya sa inaarte nito. Umiyak siya na para bang pinakakawawang babae sa buong mundo. Sorry. Para tuloy na konsensya si Lorenzo. Nakita niya kung gaano ang naging pag-iyak ni Cassandra. Gusto ko lang naman makita. Alam ko kasing hindi pa naginip yung nakita ko. Kaya sige na, patingin na. Patuloy pa rin siya sa pagpilit na makita ang tiyan ko. Pero hindi nga maaari. Hindi to pwedeng makita ni Lorenzo. Kung hindi, ay tapos na ang laban. Hindi niya pwedeng makita na pinagpatong-patong lang naman na damit ang nagbibigay ng umbok sa kanyang tiyan. Hindi na. Maliwanag na ayaw mo pa rin ang obligasyon. Hindi mo tanggap ang anak natin kaya ganyan ang iniisip mo. I hate you, Lorenzo. Itinulak niya to at saka tumakbo palabas. Cassandra, hindi ganon. Bumalik ka rito. Sinubukan niyang habulin si Cassandra, ngunit nakasakay agad to sa kotse at mabilis na nakaalis. Sa nangyari, ay lalo siyang naguluhan kung paniniwalaan niya pa rin ba ang sarili o kagagalitan sa ginawa niya ngayon kay Cassandra. Samantala hanggang ngayon, ay iniisip pa rin ni Kim kung gaano kinakaya ng kanyang kaibigan ang paghilom mula sa mga nagawa ni Lorenzo. Every girl does not deserve to be cheated. Isa to sa pinakamasakit na pakiramdam, ang lokohin. Of course, hindi niya ito-tolerate ang mga nagawa ni Lorenzo. Kaya never niya itong pinagbibigyan sa pakiusap nito. Kasalukuyan siya ngayong nakasakay sa tricycle, galing sa palengke mula sa pamimili ng pagkain. Sa hindi inaasahan, ay bigla na lang tumirik ang kanyang sinasakyan. Medyo malayo pa siya sa kanila. Wala ring gaanong dumadaan dahil sa parting bukid nila na hinto. May gamit naman ang nasabing tricycle driver at sinabi naman ito sa kanya na magagawa rin ang tricycle. Hanggang sa ganun na nga ang nangyari, humanap siya ng lilim at doon muna naupo habang naghihintay. Sa may ilalim ng puno siya naupo at nag-aantay. Nag-cellphone muna siya habang naghihintay.
Hanggang nalibang na siya sa pagsa-cellphone at hindi niya namalayan ng oras. Nang pagtingin niya sa nasabing tricycle driver, ay bigla na lang siyang nagtaka dahil wala na to sa kanalalagyan nito kanina. Hala siya, nasaan na yun? Hindi kaya iniwan na siya ng driver at hindi malaman ng dahilan? Nagmura siya na nagmura sa kanyang isipan. Peste na yun? At dahil malayo-layo pa ang kanila, ay naisip niya na kaysa mainis ay mag-umpisa na lang siya maglakad dahil tanghali na at tanghali na rin makakapagbukas ang flower shop. Bit-bit ang mga pinamiling pagkain na nasa plastic, naglakad siya sa gitna ng sikat ng araw. Maya-maya pa, hindi niya inaasahan na nasa peligro na pala ang kanyang buhay. Sino ba naman kasi mag-iisip na may kikidnap sa kanya ng ganitong tanghaling tapat? Biglang may umakap na lalaki mula sa kanyang likuran at may pinaamoy na panyo na may matapang na pabango. Segundo lang ang binilang ay nawalan na kaagad siya ng malay. Isinakay siya sa van kasamang 4 pang babae na wala ring malay. Makalipas ang mahaba pang oras, basta palagi mong tatandaan, Elizabeth, handa ko mag-intay kahit gaano pa katagal yan. Humalik si Bryce sa noo ni Elizabeth at nagpaalam na aalis. 9:00 na ng gabi at kasalukuyan na umiinom ng gatas si Elizabeth. Maraming salamat, Bryce. Makakabawi din ako sa iyo balang araw. Aniya rito. Hindi niya nakikita ang sarili na mahuhulog kay Bryce. Dahil bukod sa kaibigan lang niya to, ay si Lorenzo pa rin ang tinitibok ng kanyang puso. Ayaw din naman niya magsalita ng tapos. Lalo at itong si Bryce ay walang pinakitang masama sa kanya. Pagkos ay puro pag-intindi at pagmamahal. Tanggap rin ito ang pinagbubuntis niya. Samantala, gabi na't umuulan pa. Tumawag ang kanang kamay ni Bryce na si Gallier upang ipaalam na nagkaroon ng problema sa barracks. Nagagalit raw ang iba nilang kasamahan dahil nagbantang ilan nilang proyekyano na manunugal ng ibang lahi dahil halos wala na raw silang ibinibigay na bagong babae. Paulit-ulit na lang at nananawa na sila sa mga upahang babae. Sigurado naman ni Gallier na nagawa na niya ang paraan, pero kailangan pa rin si Bryce sa kuta dahil gusto raw siyang makausap ng samahan. Sa barracks, naroon na ang lahat ng illegal na transaksyon. Mga building yun kung saan nangyayari ang mga bentahan, sugalan, at marami pang ibang masasamang gawain. Pagdating ni Bryce doon, ay una niyang tinungo ang building kung saan inangyayaring prostitusyon. Nasanay na siya sa mga nakakasukang eksena doon. Doon kasi ibinebenta nila ang mga babae sa mga proyekyano at doon na rin may nangyayari. Iba ngayon, dahil nanlalaban ang mga babae. Ang mga babaeng nakuha kasi ngayon ay hindi bayaran, kung hindi mga kinidnap lamang. Mga birhen pa at mga pumapalag habang ginagamit. Mga umiiyak habang humihingi ng tulong. Lantara na nakita niya ang gamitan sa loob. Nakita niyang pilit na pinagagamit ang pinagbabawal na gamot sa mga babae at saka ginagamit. Papatalikod na sana siya na parang may nakita siyang isang pamilyar na mukha. Ang babaeng itinali at ginagamit ng nasa 2 lalaki. Damn! Napamura siya sa isipan. Nakumpirma niya na kilala niya ang babaeng yon. Ang babaeng yon ay matalik na kaibigan ni Elizabeth. Nakita rin siya ni Kim at humihingi ito ng tulong. Dahil ang mga lalaking gumagamit rito ay mga bigating proyekyano dito. Hindi niya nasuklolohan si Kim. Oh Bryce, nariyan ka pala. Panalot ng babaeng binigay mo. Sariwa at matamis. At talaga namang inosente. Gusto ko yung mga ganito maganda na, berehen pa. Wika ng lalaking gumagamit ngayon kay Kim. Hindi alam ni Bryce kung paano ipagtatanggol kay Kim ang sarili. Narinig nito na kilala siya ng mga proyekyano. Boss, tara na. Iwanan mo na sila dyan. Sabi naman ni Gallier. Narinig yun ni Kim at hindi siya makapaniwala na si Bryce ang leader ng organisasyon na ito. Bryce, tulungan mo ko. Kaibigan ako ni Elizabeth. Bryce POV. My thoughts about my love for Elizabeth are not good right now. I can't focus. It's affecting my works. Pero ganun pala talaga kapag tunay ka ng tinamaan. Nakakalungkot lang, dahil ang hirap palang hingi ng pagmamahal. Pwede mong ibigay, pero hindi ka pwedeng umasa na makakatanggap ka pabalik. Yung pwede kang mag-care, pero hindi mo to pwedeng hawakan.
Yung limitado lang ang mga pwede mong gawin. Sa araw-araw na kasama ko si Elizabeth, ay napakahirap para sa akin na magpigil sa totoo lang. Everything about her is amazingly perfect. Though buntis ito, hindi nakaapekto yun sa kagandahan na mayroon si Elizabeth. Mas lalo pa tong nagiging kaakit-akit sa paningin ko. And it pains me every time I see her sad and crying. I knew what the reason is. Sa puntong iyon, hindi ko nakasalanan kung masyadong mahina ang taong pinili nitong mahalin. Isang duwag na lalaki si Lorenzo. Hindi nito kaya mag-handle ng sitwasyon. Takot tong harapin ang mga consequences ng mga bagay-bagay. At doon naman ako nakakalamang. Ako, marami akong kayang gawin para kay Elizabeth. Kung kinakailangan kong pumaslang, gagawin ko. Basta kahit na ano. Wag lang ang ihatid ko ito kay Lorenzo.